Kamusta pong muli mga kababayan ko? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin to mga tambay. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Kumakalat na po ito kalat na kalat po sa social media. At talagang pinupulaan po itong proyekto na ito na sinasabi po ng mga detractors po o talagang mga attack dog ng mga Duterte, lalo-lalo dating Pangulong Duterte, na kanya raw pong proyekto, itong tulay na ito. Ito pong tulay na ito na gumuho po dito po sa Isabela, mga katambay, ay talagang isinisisi po sa dating Pangulong Duterte. Kaya lang, lalabas po talaga ang totoo Ang katotohanan po ay lalabas. Di po ba? Lalong-lalo na kung wala ka naman itinatago mga kababayan. Ito po, napakaganda po itong paliwanag po ng ating mga kababayan vlogger na talagang nag-research po sila at nalaman po natin ang totoo po na talagang kung sino po ba talaga ang pinakamalaki na nailagay na pera nung panahon po nila na sila'y nanunungkulan. Matutuklasan po natin kung sino po kaya ang may corruption dito, mga katambay. At sino po ba talaga ang nag-umpisa at nagtapos. Mga kababayan, kasi may pera kasi involved Napakalaki kasi ng perang involved mga katambay. Mga kababayan, komentuhan po natin. Painggan po natin itong vlog po ni Kabayan, Kabayang Makabayan din po ito, si Jojo de Guzman mga katambay. Napakaganda po nung kanyang paliwanag. At komentuhan din po natin mga kababayan. Panoorin po natin. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ito po talaga ay nag-umpisa noong 2014, Pinoy Aquino administration. At initially ang budget dito noong 2014 ay 412.9 million pesos. Ang problema, gumuho yung pangatlong span ng bridge na ito dahil may dumaan na 10-wheeler truck. Isa din ito sa sinisisi, yung 10-wheeler truck. Kung titignan natin ang mga pondo na nailabas dito, babalikan natin at malalaman natin kung sino ba talaga at saan nagkaroon ng corruption dito. Makikita natin na noong 2014, initial na nailabas na pera dito ay 412.9 million pesos. Noong 2019 naman po ay nailabas dito ay 153.3 million pesos. Noong 2023, nailabas po dito ay 274 million pesos para daw ito sa retrofitting at strengthening. Noong 2024, ang nailabas naman ay 115 million pesos para din ulit daw sa retrofitting. So, kung suma total, umaabot na ito ng 1.2 billion pesos lahat-lahat na po ito. Makikita natin na natapos na ito or hindi man 100% pero nagagamit na ito nung panahon pa ni PRRD, ni Duterte. Kaya nga tinawag ito talagang Duterte Legacy. Ngayon, kung titignan natin yung sinasabing gumuho, ano po ang silbi ng 274 million pesos na retrofitting at para sa strengthening noong... Tama po yung mga tambay. Salamat po sa kabayan natin, makabayang vlogger na si Jojo de Guzman mga tambay sa kanyang pag-research. Talaga, ano po silbi ng pera na mas malaki pa yung naipondo po nitong huli na administrasyon. Ito pong bagong administrasyon po natin, mga kababayan. Kasi nung maumpisahan po yan, 2014, ayon po sa ating mga makabayan, vlogger na nagsuri, nag-research. Ayan po, mga kababayan. Di ba? Nakita po natin yung numero ng pera kay lalaki. Pag itinotal mo nga yan, hindi bababa sa 1.2 billion yan. Mga kababayan, di po ba? Kitang-kita naman po natin yung numero. Sa panahon po ni Pinoy, di po ba? Si Pinoy po ang Pangulo noong 2014 ay nagpondo po ang pamahalaan ni Pinoy nung umpisahan po yan ay 412.9 million. Mga tambay, nung umpisahan po yan. At nung panahon na po ni Pangulong Duterte, dating Pangulo, ay yan po ay dinagdagan niya na po yan para po matapos na. Dinagdagan niya po ng 153.3 million, mga kababayan, 2019. Ang nakapagtataka, mga kababayan, mas malaki pa yung sinasabi po nila para po sa pagpapatibay o pag-maintenance na kinakailangan pong gawin pa riyan
ay nag-release po ang pamahalaan po ng Bagong Pilipinas ay tumataginting po ang total po nitong 2023 at 2024, mga kababayan. Biro nyo kalaki yung sinasabi. Tapos na po yan, di ba? At napakalaki pa ng pera na inilagay pa rin nila dyan, mga kababayan. Kasi kung ito total mo, ang nailagay ng pamahalaan ng Bagong Pilipinas dyan, yung 2023 at 2024, ay tumataginting na 389 million. Di po ba? Halos papantay na. Konti na lang papantay na ron sa inumpisahan ng Pinoy administrasyon na 412 million. Mga tambay. Napakalaki. Samantalang yung panahon po ni dating Pangulong Duterte na sinasabi po nga itutuloy na lang dahil nakatenga. Nakatenga po kasi yan eh. Dahil hindi naman po natapos yan sa panahon ni Pinoy, di po ba? Nakatenga. At syempre po, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala po siyang programa. Kahit programa po ni Gloria, programa ni Pinoy, itinutuloy niya. Dahil sayang ang pera ng taxpayer. Kung itetenga mo lang yan at hindi papakinabangan, kung hindi kasi tinuloy din yan ni dating Pangulong Duterte, matetenga lang yung 400 plus million. Di ba? Kaya nga napakaraming natapos po ni dating Pangulong Duterte. Isa po yan, yung build. Pati po kasi yung manaumpisahan ng mga dating administrasyon ni dating Pangulong Gloria, dating Pangulong Pinoy, ay itinuloy po ng Pangulong Duterte nung panahon niya po, mga kababayan. Pero ano po ba ang dapat po rito gawin, mga kababayan? Kasi dito po, lumalabas po rito, pinakamalaki pong ipinasok na pera, administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng tapos na ito eh. Tapos na. Kaya lang dito, kung sisilipin mo at gagawan mo po ng masuring pag-aaral at komento, kung kukomentuhan po natin ito, ang dapat mong habulin dito, yung panahon ni Pinoy. Sino po ba ang mga kontraktor nito? Kasi yung pundasyon po nito, inumpisahan po kasi ito yung pundasyon nito eh. Nung umpisahan po ang pundasyon nito, panahon po ni Pinoy, 2014. Di ba, nakapundasyon na yan, yung mga poste niyan, yung bridge. Di ba? Dapat po yan, imbestigahan ng malalim na investigasyon. Paano po ba ang ginawang pundasyon yan? Bakit gumuho? Napakahina po ba? Di ba? Kasi yung dating Pangulong Duterte, tinuloy na lang yan para matapos. Pero dapat mo pa rin imbestigahan yon, yung mga kontraktor nun. At lalong-lalo yung mga politiko. Yung mga politiko na taga riyan sa Isabela. Mga kabayan, kailangan imbestigahan po yan. Baka may kumita yan. Baka ang nangyari po, yung mga kumita dyan di umano, tapos may mga kontraktor yan, pati mga engineering yan. Di ba? Dapat mo imbestigahan yan eh. Kung nasunod po ba yung plano ng architect, plano ng engineering, kung nasunod po ba ang tamang proseso niyan, hindi ba yan hindi po ba nagkaroon ng hocus-pocus yan? Baka mamaya pati bakal niyan imbis na ang bakal niya na standard wala na sa standard ang bakal. Tapos ang simento, baka ang simento niyan hindi na rin nasa standard, baka matabang na. Di ba? Marami pong dapat pag-aralan at silipin diyan, mga kababayan. Dahil unang-una, magkakaroon ng malaking problema yan. Pag nagkaroon po ng investigasyon, ang nakikita po natin diyan, mga katamay, ang magkakaproblema po diyan, yung gumawa, yung contractor, yung engineering, yung architect, mga tambay, magkakaproblema po yan pagka po Saka siyempre po, pati pa nga politiko na humawak ng pera na taga-riyan. Sila kasi humawak niyan Pag na-release na po ang pondo niyan, katulad po nung panahon ni Pinoy, nung ma-release po ang pondo niyan, hahawakan na po nila yan. Lalong-lalo na po, yung mga congressman na nahandyan, kung sino po ang nakakasakop sa lugar na yan, mga congressman, yung mga proyekto na yan. Alam naman po natin ang mga congressman, kumikita po yata, nangungumisyon sa mga proyekto ng gobyerno. Si congressman pa lang yan. Paano pa si governor? Nahandyan pa si mayor. Mga tambay. Kaya dapat po yan imbestigahan. At diyan ka magtataka, yung ginawa ni Pinoy, mga tambay, nung umpisahan yan, diyan po kasi nagsimula ang punot dulo niyan Di ba? Yung pagpupundasyon yan, sa kayo pag-uumpisa. At dapat po talaga imbestigahan yan. Di ba? Kung nasunod po ang standard yan. Iimbestigahan mo rin
Yung nagpatuloy din, yung contractor niyan, yung gumawa niya nung panahon po ng 2019 kay Pangulong Duterte, kailangan din po imbestigahan yan para po malaman po talagang katotohanan kung ano pong kahinaan niyang tulay na yan dahil isinisisi doon sa truck, dumaan yung truck, gumuho, katarantaduhan yun. Kaya nga ginawa yung tulay na yan, kahit ilang truck pwede magdaan dyan. Hindi naman ginawa yan tulay na yan para lang daanan ng kalabaw. Katarantaduhan yan. Di ba? Kaya dapat din po silipin. At lalong-lalo po mga tambay, dapat pong silipin ito. Dapat din po imbestigahan itong 389 million na nilagay po ng Bagong Pilipinas. Nilagay po ng mga congressman ito. Binadgetan po ng mga congressman ito, mga tambay. Dito po sa Isabela, itong tulay na ito. Mga kababayan, ang inilagay po ng pamahalaan po ng Bagong Pilipinas ay napakalaki. Halos konti na lang doon sa inumpisahan ni Pinoy. Mga tambay, biruin mo kalaki yan. Dapat imbestigahan kung ano-ano po ba ang ginawa dyan. At sinasabi nila nga kailangan yung sinasabing kung ano man ang proseso o pagpapatibay dyan sa tulay na yan, kaya nilagyan ng napakalaking pera. Biruin niyo po yun. 389 million ang nilagay ng pamahalaan ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Grabe. Ganun ba katindi ang maintenance niya na gumuhulang? Dapat din po maisilipan din po ito. Baka corruption po ito. Bakit ginastosan ng ganito kalaki na halos kung maintenance, parang maintenance na lang po kasi yun eh. I-maintenance mo yung tulay. Pero bakit ganun din kalaki numero nilagay po ng 2 taon 2023 at 2024? Mas matindi yung ginawa po nila. Matindi. 274 million ditong 2023 ang binadget nila dyan. Tapos naglagay na naman po sila ng 115 million para last year, 2024. Grabe. Parang gumawa ulit ng isa pang tulay. Sa laki po na ilagay dyan ng 2023 at 2024. Dapat po yan ang silipin din. Kung at totoo ba na ganun kamahal at ganun kalaki ang ginastos? Kasi nilagyan mo ng 389 million, yung tulay yari na, tapos na. Samantalang nung matapos yung tulay, mga tambay, nung matapos yung tulay, halos 500 million lang po. 500 million tapos na. 500 million lang po mahigit. Almost 560 plus million lang po. 560 plus million. Samantalang yung maintenance na ginawa ng Pangulong Marcos administration, maintenance 389 million. Gaano kalaking pera yon sa 2 taon? At silipin din po natin, mga katambay, kung nilagyan na naman nila ng maintenance yan, itong taon na ito, 2025. Kaya nakakaamoy po dito ng korupsyon, mga kababayan. Makakaamoy ka talaga ng korupsyon dito. Marami ka dapat silipin dito. At hindi mo pwedeng isisi ito sa isang Pangulong Duterte na ang nag-umpisa nito ay Pangulong Pinoy. Naitayo na ito. Naitayo na ito ng 412 million. Gaano kalaki yung 412 million para hindi po yan maitayo, mapostihan yan? Napostihan na po yan eh. Di ba? Nailatag na po yan dahil yung idinagdag po ni dating Pangulong Duterte dyan, finishing na lang yun, patapos na. Di po ba? Kaya dapat imbestigahan mo talaga malalim. Kung nakikita ko kasi rito mga tambay, komento ko, mukhang nagkaroon ng problema mga tambay. Saan? Sa simento. Sa bakal. Mga tambay, kung maayos naman po ang pagkakagawa ng architect diyan, yung design niyan, at maayos naman po yung engineering, ang nakikita po ni Kamanong diyan, mukhang doon nagkaroon ng hocus-pocus. Doon mismo sa paggawa. Baka mangyari diyan, yung simento, pag sinabi yung simento, ay ilalagay mo lang dyan isang galon o isang sako na buhangin, isang sako na graba.
yung isang semento. Baka man lumabas niyan, yung isang semento, ginawa ng 5 sakong buhangin at 5 sakong graba. Para po may kumita ng malaki. Hindi kaya? At yung sinasabi natin bakal, yung mga bakal na yan, baka ganito kalaki sa braso ni Kamanong, mga tambay, yung design ng architect at ng engineering, nung lumabas na po yung pondo, ang sinabi ng mga gustong kumita na politiko di umano, ganito na raw po kalaki ang lagay na bakal. Gadaliri na lang. Nangyayari po talaga yan, mga kababayan. Nangyayari talaga yan sa gobyerno natin ngayon dahil nga puro korap. Ang nakikita po ng mga Pilipino, tahasan at talagang grabe ang korupsyon, mga kababayan. Lalo po ng pagpasok pa ng bagong Pilipinas. Grabe po ang usapin sa pera, mga kababayan. Kaya po dito po, hindi po pwedeng isisi kay dating Pangulong Duterte ang pagguho ng tulay, mga tambay. Unang-una, hindi naman si dating Pangulong Duterte ang nag-umpisa niyan. Hindi siya. Itinuloy niya lang yan dahil matetenga. Masasayang yung 412 million, 412.9 million na pera ng taong bayan, pera ng taxpayer kung hindi yan matatapos. Kaya dinugtungan lang po yan. Pinondohan po ng 153.3 million, 153.3 million ni dating Pangulong Duterte. Ang napakasakit, mga tambay, at dapat din talaga imbestigahan. Itong napakalaki nilagay ni administrasyon ni Pangulong Marcos. Tapos na yung tulay, pero binadgetan niya pa ng 389 billion. Mukhang mabaho po yan. Mukhang uaalingasaw po yan. Dapat po imbestigahan yan. Mabaho. Mabaho po, mga tambay. Nangangamoy. Nangangamoy korupsyon. Di umano, nangangamoy korupsyon, mga kababayan. Kawawa. Kawawa po tayo, mga tambay, pagka ganito po. Pagka ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Ang lalaki ng pera na nilalagay, mga kababayan, di ba? Ang lalaki. Grabe ito. Pag ito po nilagay ng bagong Pilipinas, ang laki. 389 million. Para lang sinasabi nila na maintenance na lang po yun Maintenance na lang. Real talk, maintenance na lang po yung ginagawa ron dahil tapos na yun Pero ang laki 389 million, mga kababayan. Grabe itong mga politiko na ito sa ating bansa. Talagang ibang klase. Ngayon, humahanap sila ng sisi ngayon. Sino ang hinahanap nila sisi? Lalo sa social media. Sino sinisisi nila? Si dating Pangulong Duterte. Pero magaling po ang ating mga kababayan. Lalo po ang sumusuporta sa mga Duterte. Magaling. Kayang-kaya po nilang suriin ang totoong nangyari. Katulad yan. Hindi pa nagtatagal sa social media ang bira, ang banat nila sa Duterte. Lumabas ng katotohanan. Simple. Hindi pa nagtatagal, kung paano nila, kutsain, maliitin at talagang batikusin ang ginawa ni dating Pangulong Duterte daw. Nakasama raw sa build. Itong tulay na ito. Pero anong lumabas? Tinapos lang ni dating Pangulong Duterte yung proyekto. Pero ang nag-umpisa, tapos halos mahigit kalahati na po kasi ang sa totoo lang, yan tulay na yan, mahigit na po. Ang natatapos na po niyan ay nasa 70%. Sa laki po ng pondo na inumpisahan, 412.9 million, mga 70% na po yan. Tapos, yung natitirang 30%, yun na lang po yung tinuloy ni dating Pangulong Duterte. Tinuloy na lang niya yung 153 million. Ang napagtataka, ilang percent kaya ang nagawa naman ng 389 million ni Pangulong Marcos? Ano kaya naman ang ginawa niya ron sa 389 million, mga kabayan? Dapat po yan, ma-audit po yan. COA, wala po ba tayong gagawin dyan? COA, sana po i-audit nyo yan. Lahat po. Magmula noong panahon ni Pinoy, isama na po si dating Pangulong Duterte at isama po ang bagong Pilipinas. I-audit po lahat yan. At syempre, imbestigahan po. Imbestigahan po ang engineering niyan, ang mga architect at ang mga kontraktor. Napaka-importante po imbestigahan yan. At nang malaman po kung ano ang kalidad niyang tulay na yan. Kung ano po ba, sumunod po ba sila sa standard niyang tulay na yan o nagkaroon ng hocus-pocus para maraming kumita
na mga buhaya na politiko di umano sa lugar na yan. Siyempre, kasama pa rin sa nasyonal. Sa nasyonal. Nanggagaling sa nasyonal. Di ba? Parang hagdan lang yan. Di ba? Parang hagdan lang yan, mga babayan. Di ba? Yung hagdan, ilan ang step niyan? O, nahandito nasyonal. O, i-step ka pa baba. O, di ba? Ilang hakbang yan. Di ba? Kaya, pagka tiningnan mo, ang korupsyon, magmula sa magmula sa taas, pababa. Pababa. Di ba? Muli po mga tambay, ayan po, hindi pa nagtatagal ang pagbabatikos, sa mga Duterte, lalo sa dating Pangulong Duterte, lumabas na po ang katotohanan. Ang katotohanan, lalabas. Talagang lalabas at lalabas talaga pag wala kang itinatago. Ito po ang dapat nila ipaliwanag, mga kababayan. Itong maintenance na administrasyon, ipaliwanag po nila yan. Napakalaking pera yan. 389 million, samantalang nung umpisahan yan ay 412.9 million lang po, mga tambay. Halos napakalaki ng kanila. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, 153 million. Samantalang sila, wala nang gagawin tulay. Hindi na gagawa ng tulay. Maintenance na lang. Pero 389 million, mga kabayan. Unbelievable. Unbelievable. Muli po, maraming salamat po. At sana po, tutukan po ito ng talagang mag-iimbestiga. Kasi, sa panahon po natin ngayon, mga tama, real talk, hindi po maimbestigahan ng tama yan. Sa panahon po natin ngayon. Sana, sa susunod na administrasyon, yan, imbestigahan po yan. Yun, maimbestigahan ng tama yan. Pero ngayon, paano maimbestigahan sa ngayon yan? Sila yung maapektuhan ng malaki. Sige nga. Iimbestigahan ba nila yung mga sarili nila? Unbelievable. Diba? Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mag-ingat po tayo, mga kabayan. Ingat-ingat po. Salamat po. Paalam. Bye-bye.